Walang paunang babala ang bagyo. Sa isang iglap, gumuhit ang kulog sa langit na parang sugat na binuka ng isang higanting kamay, at sumiklab ang kidlat na naglagay ng pilak na guhit sa mga puno. Ang ulan ay bumagsak hindi bilang patak kundi bilang pagbuhos ng libu-libong hinagpis, tinatamaan ang bubong ng lumang bahay na aming tinutuluyan. Ang bawat hampas nito'y tila pagbilang ng oras, at sa bawat segundo'y ramdam ko ang bigat ng aking tiyan, ang buhay na unti-unting humuhugis sa loob ko. Maria, bulong ni Lolo Sebio, sabay abot ng kumot na amoy insenso, magpahinga ka. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng ingay ng bagyo. Ngunit paano ako makakapagpahinga kung ang paligid ay parang kumukulo sa galit ng langit? Ang mga dingding ng bahay, maninipis na tabla na nag-ugat sa kasaysayan ng baryo, ay kumikibot na tila may sariling hininga. Ang lampara sa gitna ng silid ay nanginginig ang liwanag, nagsasayaw sa dilim na parang sinisilip ang bawat lihim na ayaw naming ipakita. Sa labas, umaatungal ang hangin. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa bubungan na wari mga kuko ng halimaw na gustong makapasok. Pinikit ko ang mga mata at pilit inalala ang mga dasal na itinuro ni Lolo, mga salitang luma, malalim at puno ng kapangyarihan. Hindi ko man lubos na naunawaan ang lahat. Alam kong bawat pagbigkas niya ay may kalasag laban sa kung anong hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Tok! 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 Tatlong sunod-sunod na katok ang gumimbal sa katahimikan. Hindi ito basta hampas ng hangin, ito'y malinaw, sinadya at matibay. Napadilat ako at nakita ko si Lolo na biglang nanigas. Ang kanyang mga mata, na dati ilaging banayad, ay biglang nagkaroon ng matalim na pag-iingat. Hindi oras ng bisita, mahina niyang sambit. Ngunit bago pa niya maituloy, muling umalingaw ang katok, mas malakas, mas mariin. Kihe! 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 Tila ba may mga palad na hindi matitinag sa hangarin nilang makapasok. Humugot si Lolo ng isang maliit na bote ng langis mula sa aparador. Dahan-dahan niyang ipinahid sa kanyang mga daliri at gumuhit ng krus sa hamba ng pinto. Ako na may napakapit sa aking tiyan, ramdam ang munting paggalaw ng sanggol, parang sinasagot ang panganib sa labas. At doon niya binuksan ang pinto. Tatlong figura ang bumungad, isang lalaki na may malapad na balikat, ngunit may mukha ng pagod, isang babae na payat at nakabalot sa basang shawl, at isang binatilyong may gupit na parang sundalo, ngunit may mga mata na masyadong malalim para sa kanyang edad. Basang-basa silang lahat, nanginginig at maihalong desperasyon at kahihiyan sa kanilang anyo. Maawa po kayo, sabi ng lalaki, halos pasigaw sa ingay ng ulan. Wala kaming matutuluyan. Pakiusap kahit ngayong gabi lang. Saglit akong tumingin kay Lolo, naghihintay ng kanyang desisyon. Kita ko ang paglalaban sa kanyang mukha, awa laban sa takot. Ngunit sa huli, bumuntong hininga siya at itinabi ang katawan upang papasukin ang tatlo. Pagsara ng pinto, bigla kong naramdaman ang kakaiba, isang lamig na hindi galing sa ulan kundi mula sa mismong presensya ng mga dumating. Hindi ito karaniwang lamig, ito'y parang biglang paggapang ng hamog sa ilalim ng balat. Ngunit wala akong sinabing salita. Bagkus, nagdala ako ng tuwalya at ipinahid sa balikat ng batang lalaki na ngayon ay umiiwas ng tingin, para bang may tinatagong hiwaga sa kanyang mga mata. Ako po si Lira, mahina niyang sabi. Ang tinig ay hindi tugma sa kanyang anyo, ay halong lambing at bigat na mahirap ipaliwanag. Nang magtama ang aming mga mata, may sandaling tila lumubog ang lahat ng ingay ng paligid. Ang ulan ay tumigil sa pandinig ko, ang kulog ay naging bulong lamang. Ang natira lang ay ang kanyang titig, malalim, masakit, at parang may dalang kwento na hindi ko pa kayang tanggapin. Magpahinga kayo rito, ani Lolo, bagaman mabigat ang tono. Pero tandaan ninyo, ang bahay na ito ay sagrado. May mga panata itong pinanghahawakan. Huwag ninyong sisirain. Nagpasalamat ang pamilya at naglatag kami ng banig sa sahig. Tahimik silang naupo, nanginginig pa rin, habang si Lolo ay nagsindi ng isa pang lampara. Ang liwanag nito'y bumuo ng mga anino sa dingding, mga aninong tila mas mahaba kaysa dapat, kumakaway-kaway kahit walang gumagalaw. Habang naglalatag ako ng kumot, naramdaman ko ulit ang titig ni Lira. Hindi iyon bastang tingin ng pasasalamat. Mayroon itong bigat, parang tanong, parang pangako, parang babala. Napalunok ako, at sa loob-loob ko, alam kong hindi na simpleng gabing maulan ang darating. May binuksan kaming pintuan na hindi na basta-basta maisasara.
Sa dilim ng bahay, narinig ko ang bulong ni Lolo habang nagro-rosaryo. Hindi lahat ng kumakatok ay tao. Hindi lahat ng nangangailangan ay ligtas. Ngunit hindi rin lahat ng naiba ay kaaway. At sa sandaling iyon, habang ang bagyo ay patuloy na humahampas sa labas, at ang aking anak sa sinapupunan ay kumikilos ng mariin, ramdam kong nagsisimula na ang isang kwento na hindi na maibabalik sa dati. Isang kwento ng takot, awa at pagpili, kung sino ba talaga ang dapat paniwalaan, at sino ang tunay na dapat katakutan. Ang bagyo ay natapos na sa umaga, ngunit ang naiwan ay parang latak ng isang masamang panaginip. Ang mga kalsada ng baryo ay puno ng putik, ang mga dahon ay nakabaluktot na parang may pinilit na puwersa, at ang mga bubong ay may nakasabit na mga sanga na parang mga palad na nagbabanta. Sa lumang bahay ni Lolo Sebio, nagsimula ang isang tahimik na ritual ng pagbangon. Maria, tawag ni Lolo, habang inaayos ang mga dahon ng saging sa apoy upang magsaing, kumain ka ng marami. Hindi ka nag-iisa sa katawan mo. Alam ko po, Lo, sagot ko, sabay haplos sa tiyan ko. May bahagyang kilig sa loob, maliit na sipa ng sanggol, parang paalala na may rason kung bakit ako nananatiling matatag. Sa kabilang gilid ng silid, nakaupo ang aming mga bisita. Basang-basa pa rin ang kanilang mga damit na tinuyo sa tabi ng apoy. Ang lalaki, nagpakilalang si Donato, ay nakatungo, parang pasan ang mundo. Ang babae, si Iska, ay tahimik na nagsusuklay ng basang buhok gamit ang daliri, paminsan-minsan ay dumudungaw sa bintana na parabang may hinahanap. At ang pinakakakaiba, si Lira, nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa gubat na naliligo sa hamog. Ang kanyang mga matay tila hindi nakikita ang tanawin, kundi isang bagay na mas malayo, mas malalim. Salamat po sa inyong kabutihan, wika ni Donato, bakas ang pagod sa tinig. Hindi namin malilimutan ang pagtanggap ninyo. Hindi lahat ng tahanan ay bukas, dagdag ni Iska, halos bulong. At hindi lahat ng pinto ang bukas ay ligtas. Napatingin si Lolo at may saglit na katahimikan na mas mabigat pa sa bagyo kagabi. May laman ang mga salita, parang nakatagong mensahe na hindi para sa ating lahat. Lumipas ang mga araw at nagsimula ang baryo na makapansin. Unay mga bulong-bulungan lamang, may alagang baboy na nawawala, may manok na natagpuan na walang laman ang dibdib. Ang mga matatanda ay agad nagdasal at nagsabit ng bawang sa mga pinto. Hindi ko maalis sa isip ko na nagsimula ito matapos dumating ang mga bisita. Maria, sabi ng kapitbahay naming si Aling Delia isang umaga, ingat ka sa mga bago mong kasama. Hindi natin sila kilala. Ang mga aswang, minsan, nakikisilong muna bago kumagat. Napangiti ako ng pilit. Hindi naman siguro ganoon, Ale. Maayos sila. Ngunit kahit anong ginhawa ang pilitin kong ipakita, may bumubulong sa loob ko na may bahid ng katotohanan ang sinabi niya. Sa loob ng bahay, tahimik ngunit mabigat ang mga gabi. Si Lolo ay laging nagro-rosaryo bago matulog. Ang mga bisita ay tila laging gising, gumagalaw kahit 10 oras. Madalas kong makita si Lira na nakatayo sa labas ng pinto, nakatanaw sa dilim ng gubat, para bang may inaabangan. Minsan, nadaratnan ko siyang nakapikit, at sa kanyang mga labi ay mga salitang hindi ko maintindihan, hindi ito Latin, hindi rin orasyon na alam ni Lolo, kundi isang wika na parang kumakaluskos ng mga dahon sa hangin. Anong binubulong mo? Tanong ko minsang hindi ko natiis. Nagulat siya, at ang kanyang mga matay nagningning sa liwanag ng buwan. Panata, sagot niya. Para hindi ka saktan ng gabi. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o humanga. Ngunit sa loob ng puso ko, may kakaibang pagtitiwala ang unti-unting sumisibol, isang pagtitiwala na hindi ko maintindihan, ngunit nararamdaman ko. Dumating si Carding kinabukasan, dala ang pangumusta na halatang pilit. Maria, sabi niya habang nag-aayos ng lubid sa may bakod, hindi ka dapat naglalapit sa mga taong iyan. Kung mahalaga ka sa akin, hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Hindi ako bata, Carding, sagot ko, may bahagyang inis. Kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. Nagdilim ang kanyang mukha, ngunit hindi siya nakipagtalo. Sa halip, tumitig siya kay Lira na noon ay tahimik na naglalakad sa bakuran. Ang titig na iyon ay maihalong panlaban, parang dalawang hayop na nagmamasid kung sino ang unang aatake. Hindi sila para dito, malamig na bulong ni Carding. Ngunit hindi niya alam, hindi rin ako sigurado, na may parte ng puso ko na nagsasabing, baka nga sila ay para dito. Baka nga sila ang dahilan kung bakit ako narito,
kung bakit ako at ang aking anak ay kailangang manatili. Isang gabi, nang tahimik na ang lahat, hindi ako makatulog. Ang hangin ay malamig at may amoy na bakal na dumapo sa aking ilong. Lumabas ako ng bahay at doon ko siya nakita, si Lyra, nakatayo sa ilalim ng punong mangga, nakatingin sa buwan. Ang kanyang mukha ay hindi mapakali, tila may hinahanap sa kalangitan. Hindi ka natutulog, tanong ko. Napalingon siya at ninitan ako, ngiting may halong lungkot. Hindi natutulog ang mga bantay, sagot niya. Bantay? Tumango siya. May mga mata sa gubat. Hindi lahat ay nagmula sa amin, pero may mga mata na gutom. Naramdaman kong kinilabutan ako. Ano bang ibig mong sabihin? Lumapit siya, marahan, at ang kanyang mga mata ay naging malinaw sa liwanag ng buwan. Hindi kami dumating dito ng basta-basta. May humahabol sa amin. At kapag nahanap nila kami, lahat na nakakakita sa amin ay mapapahamak. Natigilan ako at isang malakas na sipa ng sanggol sa loob ko ang nagpapaalala na may nakasalalay sa aking bawat desisyon. Bakit mo sinasabi sa akin ito, bulong ko? Dahil ikaw ang nakikita nila, sagot niya, halos pabulong. Ikaw ang nakatali sa kinabukasan na sinusubukan naming ipaglaban. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang mas matinding balita, isang bangkay ng kambing ang natagpuan sa may ilog, wala ng laman at walang patak ng dugo sa lupa. Nagtipon ang mga tao sa kapilya, lahat ay nagsabit ng bawang at asin. Si Lolo ang pinilit magsalita. Hindi lahat ng nangyayari ay gawa ng halimaw, sabi niya. May mga hayop, may mga kasakiman. Pero hindi tayo dapat magpadala sa takot. Ngunit may isa sa mga lalaki ang tumutol. Kung hindi ito halimaw, ano? May bakas ng kuko, may bakas ng ngipin. Sebyo, matanda ka na, baka bulag ka na sa totoo. Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay nagsisigaw na palayasin ang mga bagong salta. Ang iba na may natatakot na baka nga lumala pa ang sitwasyon. Ako, nakaupo sa gilid, ramdam ko ang mga matang nakatuon sa akin, mga matang nagsusukat kung anong pipiliin ko. Pag-uwi namin, tahimik ang lahat. Ngunit bago kami pumasok ng bahay, nakita ko si Lyra na nakatayo sa tabi ng pintuan, nakatitig sa akin. Hindi siya nagsalita, ngunit sapat na ang kanyang mga mata upang sabihin, hindi ka nag-iisa. Sa gabing iyon, nanaginip ako. Nakita ko ang aking anak, hindi pa isinisilang, nakalutang sa gitna ng isang madilim na lawa. Sa paligid niya, may mga mata, pulang-pula, na nakatingin. At sa gitna ng mga matang iyon, may isang tinig na pamilyar, si Lyra, nagsasalita sa isang wika na hindi ko maintindihan. Nagising ako na pawis, at ang unang bumungad ay ang lampara sa tabi ng kama, nanginginig, parang tatapusin na ang kanyang ilaw. Sa gilid ng silid, nakaupo si Lyra, gising at nakatingin sa akin. May dumating na sa gubat, sabi niya. At hindi na magtatagal bago nila matagpuan tayo. Ang gabi bumigat na parang may takip ang langit. Walang buwan, walang bituin, at ang hangin ay may amoy ng nabubulok na prutas. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang matinding kabog ng aking puso, na parang sumasabay sa tunog ng mga kuliglig na unti-unting nananahimik. Mula sa loob ng bahay, narinig ko ang mahina, ngunit mariing tinig ni Lolo Sebyo, inuusal ang mga orasyon. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang kandilang lumalaban sa malakas na hangin. Maria, bulong ni Lyra habang nakatayo sa pintuan, kung ano man ang maririnig mo mamaya, huwag kang lalabas. Tinitigan ko siya. Sa mga mata niya ay may kakaibang liwanag, hindi ilaw ng lampara kundi tila sariling apoy na galing sa kailaliman. Bakit? Ano ang mangyayari? Dahil hindi lahat ng nakikita ay kayang intindihin, sagot niya. At kung minsan, ang pagtatanggol ay mas nakakatakot kaysa sa mismong panganib. Bago pa ako makasagot, isang sigaw ang umalingaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Malutong, matinis, at puno ng sakit. Agad sumunod ang ingay ng mga paa, mga kapitbahay na nagtatakbuhan, umiiyak, humihingi ng saklolo. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko ang apoy ng mga sulo, ang mga taong nagkakagulo, at sa gitna, isang alagang baka na bumagsak. Gutay-gutay ang laman, habang ang mga dugo nito ay nagpaagos sa lupa na parang pulang ilog. Lo, sigaw ko, sabay hawak sa kanyang braso. May nangyayari sa labas? Ngunit si Lolo ay hindi nagulat. Para bang matagal na niyang inaasahan. Dumating na sila, wika niya, mabigat ang tinig.
At hindi nila titigilan hanggat may maangkin. Lira ay biglang lumabas, walang pag-aatubili, at ang kanyang mga kamay ay kumikibot na parang may sariling buhay. Sumunod ako kahit natatakot, at doon ko unang nakita ang hindi ko akalaing totoo, isang nilalang na nakayuko sa ibabaw ng bangkay ng baka. Ang katawan nito'y payat ngunit mahaba, ang mga kuko'y parang sibat, at ang dila'y humahabat pumupulot ng dugo. Nang lingunin nito ang mga tao, nakita ko ang mga mata, pulang-pula, at sa gilid ng bibig ay mga ngiting walang laman. Nagkagulo ang lahat. Ang mga tao'y nagsipagsigaw, nagtapo ng asin at bawang, ngunit tumawa lamang ang halimaw, isang halakhak na parang basag na batingaw. Sa gitna ng takot, si Lira ay humakbang pasulong, tinanggal ang pulang tela sa kanyang baywang, at iniladlad iyon sa hangin na parang watawat. Hindi kayo makakalapit, mariin niyang sigaw. Ngunit bago pa siya lapitan ng halimaw, may isa pang dumating mula sa dilim. Mas malaki, mas mabangis, at sa kanyang mga mata, may kakaibang pagkilala kay Lira. Nagtagal ka ng husto, wika nito, ang tinig ay parang dalawang tinig na nagsasalubong. Hindi mo matatakasan ang ating pinagmulan. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko na alam kung alin ang mas nakakatakot, ang halimaw na umaatake, o ang katotohanang tila kilala nito si Lira. Maria, bumalik ka sa loob, utos ni Lolo, halos sigaw. Ngunit hindi ako makagalaw. Lira ang lumapit, ang mga matay kumikislap ng kakaibang kulay, hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang mga kuko'y lumabas, mahaba at matalim, at ang kanyang katawan ay gumalaw na parang hindi nasakop ng batas ng tao. Siya'y sumalakay, mabilis at malupit, at sa isang iglap ay tumilapon ang maliit na halimaw sa lupa. Lira, bulong ko, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang taong pinapasok namin, ang taong inalagaan ko ng tuwalya sa unang gabi, ngayon ay nagbago sa harap ko, isang mandirigmang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Ngunit walang oras para magduda. Ang mas malaking halimaw ay sumugod, at ang lupa ay yumanig sa bigat ng kanyang hakbang. Nagbanggaan ang dalawa, isang sagupaan ng mga kuko, ng mga ngipin, ng mga sigaw na hindi na kayang tuntunin kung tao o hayop. Ang mga tao sa baryo'y nagsitakbo, ang iba'y nagdasal, ang iba'y nagsaboy ng langis. At ako'y nakatayo lamang, nanginginig, habang ang sanggol sa aking sinapupunan ay kumikilos ng mariin para bang sumasabay sa labanan. Muli kong narinig ang sigaw ni Carding, galing sa kabilang gilid. Maria! Halika rito! Nakita ko siyang maihawak na gulok, pawis na pawis, at ang mukha'y puno ng takot at selos. Hindi mo ba nakikita? Siya ay isa sa kanila. Aswang siya. At pinapasok mo sa buhay mo. Napalunok ako, hindi makasagot. Tama ba siya? Mali ba siya? Ang harap ng mata ko ay hindi kasinungalingan, si Lira ay may kakayahang tulad ng halimaw. Ngunit bakit siya ang nagtatanggol sa amin at hindi umaatake? Bakit sa bawat galaw niya, nakikita ko hindi lang ang bangis kundi ang pagtatanggol? Hindi siya kaaway, sigaw ko, halos wala na sa sarili. Bulag ka, Maria, bulyaw ni Carding. Pinaglalaruan ka lang niya. Ngunit bago pa siya makalapit, ang mas malaking halimaw ay tumalon patungo sa kanya. Napasigaw ako, akala ko'y katapusan na ni Carding, ngunit biglang humarang si Lira. Isang iglap lamang at narinig ko ang tunog ng matalim na kuko na tumama sa laman. Hindi si Carding ang natamaan, si Lira ang sumalo. Dumagundong ang paligid. Ang dugo'y dumaloy sa lupa at si Lira'y napaluhod. Ngunit kahit sugatan, hindi niya hinayaang lumapit ang halimaw sa akin. Sa huling lakas niya, inilapat niya ang pulang tela sa lupa at biglang kumislap ng apoy na asul, kumalat sa paligid, bumuo ng bilog na proteksyon sa akin, kay Lolo, at kahit kay Carding na nanginginig sa gilid. Ang halimaw ay umatungal, parang nasunog sa liwanag at umatras papunta sa dilim. Natahimik ang lahat, ngunit hindi ang dibdib ko. Nakita ko si Lira, duguan, nanginginig, ngunit nakatingin sa akin. Huwag kang matakot, bulong niya, halos wala ng boses. Hindi lahat ng halimaw ay kaaway. At hindi lahat ng tao ay ligtas. Napaluha ako, at sa unang pagkakataon, pinili kong lumapit sa kanya, inabot ang kanyang kamay at pinisil. Hindi ko na iniisip kung ano siya. Ang mahalaga, siya ang sumalo ng sugat na dapat sa akin. Ngunit sa gilid ng isip ko, nagsimulang umusbong ang tanong na mas mabigat pa sa lahat, kung siya'y totoong ang aswang, hanggang kailan ko kaya siyang ipagtatanggol laban sa sarili kong mga tao.
Kinabukasan, nagtipon ang buong baryo. Ang mga sugat ng gabing iyon ay hindi basta mawawala, may mga alagang patay, may mga pamilyang nagluluksa, at higit sa lahat, may mga matang puno ng takot kay Lira. Si Lolo ay pilit na ipinaliwanag, kung hindi dahil sa kanya, mas marami na sana ang patay. Ngunit hindi lahat ay nakinig. Paano natin malalaman na bukas, hindi siya ang tatapos sa atin, singhal ng isa? Bakit natin ilalagay ang buhay natin sa kamay ng isang nilalang, dagdag ng isa pa? At doon ako tumayo, sa harap ng lahat, at sinabi, hindi siya nilalang lang. Siya ang nagligtas sa atin. At kung hindi niyo siya kayang tanggapin, ako mismo ang tatayo sa tabi niya. Nabigla ang mga tao. Nabigla si Lolo. Lalong nabigla si Carding. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nakita ko ang mata ni Lira, at doon ko nakita ang sagot na matagal ko nang hinahanap, siya ay hindi lamang isang bisita. Siya'y bahagi na ng kapalaran naming mag-ina. Ang gabi muling bumagsak, ngunit ngayon ay may bigat ng bagong katotohanan. Hindi na ako simpleng babae na nagtatago sa bagyo. Ako'y ina na kailangang pumili kung sino ang pagkakatiwalaan, at ang pinili ko ay isang taong hindi ko lubos na kilala, ngunit nagpatunay sa gawa, hindi salita. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na takot, hindi dahil sa halimaw sa gubat, kundi sa posibilidad na ang buong baryo, at ang kinabukasan ng anak ko, ay magiging laban ng dugo, ng paniniwala at ng puso. Ang baryo ay nabalot ng katahimikan matapos ang unang paglusob, ngunit hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng mga taong natatakot huminga. Sa bawat bahay, may nakasabit na bawang, asin at krus na gawa sa kawayan. Ang mga pinto ay mahigpit na nakapinid, at ang mga tao'y naglalakad na parang mga aninong handang kumaripas sa unang kaluskos. Ako naman, hindi makatulog. Ang katawan ko'y mabigat sa pagdadalang tao, ngunit mas mabigat ang bigat sa dibdib, ang pagpili kong ipagtanggol si Lira laban sa aking sariling bayan. Sa bawat paggalaw ng bata sa sinapupunan, nararamdaman ko ang panibagong pananagutan. Maria, bulong ni Lolo Sebio habang pinapahid ang langis sa pintuan, alam kong nakikita mo ang kabutihan sa kanya. Pero tandaan mo, hindi lahat ng kabutihan ay tumatagal. Napayuko ako. Lo, siya ang nagligtas sa atin. Kung wala siya, putol ni Lolo, baka hindi tayo nadala sa labanang ito. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung alin ang tama, ang paniniwala ko sa nakita kong gawa ni Lira, o ang takot na pinapaalala ng lahat. Ngunit bago ko mapag-isipan, isang tunog ang umalingaw mula sa may ilog, parang pag-iyak ng sanggol, mahina ngunit malinaw. Nagtipon ang buong baryo sa kapilya kinabukasan. Ang mga tao'y nag-aalab, hindi na kayang tiisin ang kaba. Sa gitna ng lahat, tumayo si Kapitan Basilio, may hawak na krus na bakal. Mga kababayan, sigaw niya, hindi tayo mabubuhay sa takot kung tatanggapin natin ang halimaw sa ating piling. Kailangang piliin ang buhay ng ating mga anak o ang awa sa mga nilalang na may balat na tao, ngunit pusong hayop. Ang mga tao'y nagsumigaw ng tugon. May ilan na pabor, may ilan na tutol, ngunit karamihan ay nadala ng takot. Ang pangalan ni Lira ay naging sentro ng usapan, tila siya ang kasalanan ng lahat. Ako'y tumayo, nanginginig. Kung siya ay kaaway, sigaw ko, bakit siya ang sumalo ng sugat para iligtas si Carding? Bakit siya ang pumigil sa halimaw? Natahimik ang karamihan, ngunit hindi si Carding. Tumayo siya, hawak ang sugatang braso, at tumitig sa akin na maihalong galit at pangungulila. Dahil gusto kanyang paikutin, Maria. Hindi mo ba nakikita? Nilalason niya ang isip mo. At kung magpapatuloy ka sa pagtatanggol sa kanya, pati anak mo ay magiging kapahamakan. Sumakit ang dibdib ko. Ang mga salita ay parang mga sibat na tumusok sa aking puso. Ngunit bago ako makasagot, nagsalita si Lira mula sa gilid ng kapilya. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit narinig ng lahat. Hindi ako ang humihingi ng kapahamakan ninyo, sabi niya. Ako ang humihingi ng oras. Dahil ang hinahanap nila ay hindi kayo, ako. Lahat ay natahimik. Ang mga mata ng mga tao'y napako sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Kapitan Basilio. May nilalang na humahabol sa amin, paliwanag ni Lira, mabigat ang boses. Higit pa sa mga nakita ninyo. At kung makikita nila ako rito, hindi kayo ang kalaban nila, ngunit kayo ang magiging daan para maabot nila ako. At kapag nangyari iyon wala nang ligtas. Nagkatinginan ang mga tao.
May halong takot at galit sa kanilang mga mukha. Pag-uwi namin, mabigat ang katahimikan. Habang nag-aayos ng kahoy sa kalan, lumapit ako kay Lira. Bakit hindi mo pa sinabi sa akin? Tinitigan niya ako, ang kanyang mga matay pagod ngunit matatag. Dahil kapag nalaman mo, mapipilitan kang pumili. At hindi ko gustong pilitin ka. Ano ba talaga ang hinahanap nila? Tanong ko, halos nanginginig. Hindi ako, sagot niya. Ang dala ko. Ano nang dala mo? Sandaling tumigil siya bago sumagot. Isang sumpa at isang lihim. Ang dugo ko'y may utang. Ang mga nilalang sa dilim ay naniniwala na kung makukuha nila ako, makukuha nila ang anak ko rin balang araw. Napatigil ako. Anak mo. Pero, hindi ko sinasabing literal, putol niya. Sinasabi kong ang dugo mo, ang dugo ng sanggol mo, ay maaaring maging tulay. Dahil pinili kong ipagtanggol ka, pinili ko ring gawing panata na hindi nila makukuha ang sanggol mo. Pero kapalit nito, lalong lalakas ang kanilang pagnanais na wasakin ang lahat ng nasa paligid mo. Napaluhod ako sa bigat ng narinig. Ang anak ko, hindi pa man isinisilang, ay bahagi na ng digmaan. Sa mga sumunod na gabi, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Lagi kong naririnig ang mga kalusko sa labas, parang mga kuko sa bubong, mga yapak sa lupa, at minsan ay mga tinig na parang humihingi ng tulong. Ang mga aso ng baryo ay naglalaway at tahol ng tahol, ngunit tuwing lalabas kami, wala kaming nakikita. Isang gabi, narinig ko ulit ang pag-iyak ng sanggol mula sa may gubat. Mahina, mahaba at tila ng aakit. Tumayo ako, hawak ang tiyan, at halos mahulog sa tukso na sundan ang tinig. Ngunit bago ako makalapit sa pintuan, hinawakan ni Lira ang braso ko. Huwag, mariin niyang bulong. Hindi iyon sanggol. Iyon ang kanila. Pero bakit nila ginagamit ang tinig na iyon? Dahil alam nila na iyon ang hindi mo kayang baliwalain. Nanginginig akong bumalik sa higaan, ngunit hindi ko na muling naramdaman ang katahimikan. Sa bawat sulok ng bahay, pakiramdam ko'y may matang nakatingin. Kinabukasan, dumating si Kapitan Basilio kasama ang ilang lalaki. May dala silang sibat at krus, at mariing pinalibutan ang bahay ni Lolo. Maria, sigaw ng kapitan, ito na ang huling gabi na pahihintulutan naming manatili rito ang mga bisita mo. Kung hindi ninyo sila palalayasin, kami mismo ang gagawa ng paraan. Lumabas ako, nanginginig. Kapitan, kung palalayasin natin sila, mas mapapahamak tayo. Hindi nyo ba nakikita? Ang humahabol sa kanila ay mas masama pa kaysa sa kanila. Ngunit matigas ang puso ng kapitan. Hindi na namin problema iyon. Ang problema namin ay ang takot na dala nila rito. Kung kailangan, susunugin namin ang bahay na ito para matapos ang lahat. Sumiklab ang takot sa dibdib ko. Pero higit sa takot, sumiklab ang galit. Kung ganon, sagot ko, kung susunugin ninyo ang bahay, susunugin ninyo rin kami ng anak ko. At iyon ang magiging kasalanan ninyong hindi na mabubura. Nagulat ang lahat. Ang mga tao'y nagbulungan, ang ilan ay napatingin sa lupa. Ngunit si Kapitan ay hindi na tinag. Maghanda ka, Maria. Hindi na kami magpapaloko. Nang gabing iyon, muli kong nakita si Carding. Tahimik siyang lumapit habang ako'y nag-igib sa poso. Ang kanyang mukha'y malungkot at ang mga mata'y puno ng hinanakit. Maria, bulong niya, umalis ka na. Sumama ka sa akin. Kalimutan mo sila. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Hindi ko sila kayang iwan, sagot ko, halos pabulong. Hindi mo sila kayang mahalin, bulyaw niya, ngunit agad pinigilan ang sarili. O baka iniisip mong kaya? Iniisip mong si Lira, huwag mong banggitin ang pangalan niya ng ganoon, putol ko, matalim ang tinig. Sandaling natahimik si Carding, ngunit ang luhay bumagsak sa kanyang mata. Hindi mo ba nakikita? Hindi ako ang kalaban dito. Ang kalaban ay nasa tabi mo. Iniwan niya ako roon at sa loob ng puso ko'y may sugat na lalong lumalim. Ang dating kinikilala kong kanlungan ay naging banta. At sa pagitan ng dalawang mundong nagbabanggaan, ang mundo ng tao at ang mundo ng nilalang, ako ang nasa gitna, ako at ang batang nasa sinapupunan ko. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga palatandaan ng mas malaking kapahamakan. May mga bangkay ng hayop na natagpuan sa ilog, hindi lang isa kundi 5, lahat ay walang laman, lahat ay parang iniwan para ipakita ang kapangyarihan.
Ang mga tao ay lalong natakot at ang kapilya ay napuno ng mga dasal at kandila gabi-gabi. Si Lolo ay lalong nangayayat, ngunit hindi bumibitaw sa kanyang mga orasyon. Si Lira naman ay lalong nagiging tahimik at madalas na lamang nakatingin sa gubat na para bang may hinihintay. At ako'y napapagitna sa dalawang apoy, ang galit ng bayan at ang sumpa ng dilim. Isang gabi, habang nakahiga ako, naramdaman kong lumakas ang mga sipa ng sanggol. Masakit, matindi at parang may gustong kumawala. Nang tumingin ako sa bintana, nakita ko ang mga anino sa may gilid ng gubat, marami, dumarami at papalapit. Lumapit si Lira, hawak ang kamay ko. Dumating na sila, bulong niya. At ngayong gabi wala nang atrasan. Kung hindi natin haharapin, mawawala ang lahat. Tumulo ang luha ko. At kung harapin natin, baka may matira, sagot niya. At doon ko naramdaman ang bigat ng lahat, ang kinabukasan ng anak ko, ang kapalaran ng baryo, at ang pagkakaibigan o pagmamahal na hindi ko na maipagkakaila kay Lira. Sa dilim ng gabing iyon, habang ang mga anino ipapalapit, alam kong ang susunod na hakbang ay hindi na basta laban, ito na ang simula ng isang pagpasok sa impyerno. Ang hangin ay mabigat na parang usok na hindi nakikita. Sa labas ng lumang bahay, ang mga aso ng baryo ay tahol ng tahol, halos mabaliw sa pag-alingaw ng mga anino. Ang lupa'y kumakalabog sa bawat hakbang na hindi galing sa tao. Ang mga lampara sa bawat bintana ay nanginginig, tila handang pumanaw. Ako'y nakahawak sa tiyan, ramdam ang matitinding sipa ng aking sanggol. Para bang ang bata mismo'y nararamdaman ang unos na paparating. Sa tabi ko, si Lira ay nakatayo, hawak ang pulang tela na basang-basa ng sariling dugo mula sa nakaraang labanan. Ang kanyang mga matay maliwanag ngunit mapanganib, parang apoy na hindi na maaaring patayin. Ngayong gabi, wika niya, mahina ngunit mariin, hindi lang nila tayo gustong takutin. Gusto nilang ubusin. Sa baryo, ang kampana ng kapilya ay biglang tumunog ng walang nagbabata. 3 beses. Malutong. At sa bawat tunog, ang mga tao ay nagtipon, dala ang sulo, sibat at krus. Ngunit sa kanilang mga mukha, hindi tapang ang nangingibabaw kundi takot na pilit nilang tinatakpan. Maria, sigaw ng kapitan, hawak ang krus na bakal. Dalhin mo ang anak mo rito. Hindi ka ligtas sa piling nila. Hindi ka ligtas sa kanya. Ngunit imbes na sumunod, humakbang ako palapit kay Lira. Kung hindi siya ligtas, bakit siya ang nagligtas sa atin? Kung hindi siya tao, bakit siya ang sumalo ng sugat para sa akin? Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay napaatras, ang ilan ay lalong nagalit. Si Carding ay lumapit, may gulok sa kamay. Maria, bulong niya, huli na ang lahat. Sumama ka na sa akin. Iiwan natin sila. Ngunit bago ko pa masagot, isang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa gubat, isang sigaw na hindi sigaw ng tao. Hindi rin hayop, kundi parang libu-libong tinig na naglalakbay sa iisang katawan. At mula sa kadiliman, lumitaw sila. Hindi iisa. Hindi 5. Sangkaterbang nilalang ang lumabas mula sa gubat, mga aninong may pulang mata, mga katawan na naglalakbay na parang usok, at mga bibig na bukas na parang butas na walang laman. Ang lupa'y yumanig at ang hangin ay bumigat ng halimuyak ng dugo at putik. Diyos ko, bulong ng isa sa mga matatanda. Wala ng oras, sigaw ni Lolo, hawak ang bote ng langis at orasyon. At doon nagsimula ang digmaan. Ang mga tao'y nagsaboy ng asin, nagtapo ng sibat, nagsindi ng sulo. Ngunit mabilis ang mga nilalang, mas mabilis kaysa sa mata. Isa-isang nadagit ang mga tao, iniwan na walang laman ang katawan, parang tuyong dahon na nilipad ng hangin. Ang kapilya ay naging pugad ng sigawan, ng pagdasal, ng pag-iyak. Sa gitna ng lahat, tumindig si Lira. Ang kanyang katawan ay nagbago, mas lalong nagmistulang nilalang, ngunit sa bawat galaw niya ay hindi ako natakot, kundi humanga. Lumipad siya sa hangin, sinalubong ang isa sa pinakamalaking halimaw, at sa kanilang banggaan ay parang 2 bundok na nagsalpukan. Hindi sila para sa inyo, sigaw ni Lira, bago niya sinaksak ang kanyang kuko sa dibdib ng nilalang. Pumutok ito, nagkalat ng usok at apoy. Ngunit sa bawat isa niyang pinapatay, 2 o 3 ang sumusulpot mula sa dilim. Naramdaman kong namimilipit ang aking tiyan. Ang batay lumalaban, kumikilos, parang nais makalabas. Napasigaw ako. Lo! Lo, masakit! Lumapit si Lolo, nanginginig.
Hindi pa oras, Maria. Hindi pa oras. Pero pinipilit ng dilim na agawin ang buhay niya. Sa kanyang kamay, binuhos niya ang langis sa sahig, gumuhit ng krus, at paulit-ulit na nagdasal. Ngunit kahit ang kanyang tinig ay nanginginig, parang hindi na sapat ang kapangyarihan ng mga salita. Sa gilid, nakita ko si Carding, pawis na pawis, nanginginig ang kamay habang hawak ang gulo. Maria, kung hindi ka aalis ako na ang gagawa. Tigil, sigaw ko. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng luha at galit. Mas mabuti nang mamatay ang bata kaysa maging anak ng dilim. Bago pa siya makalapit sa akin, sumalag si Lyra, hawak ang pulang tela na umapoy sa kanyang palad. Tinapon niya ito sa lupa at agad kumalat ang apoy na naghiwalay sa akin at kay Carding. Huwag kang lalapit, bulong ni Lyra, halos hindi na boses kundi pag-ungal. Napatigil si Carding at sa kanyang mga matay maihalong takot at pagkawasa. Mahal kita, Maria, bulong niya, bago siya sinalakay ng isa sa mga halimaw at bumulusok sa lupa, wala ng buhay. Ang digmaan ay lumala. Ang mga sigaw ay humalo sa dasal, at ang apoy ay nagmistulang ilog sa gitna ng baryo. Isa-isang bumabagsak ang mga tao, at ako'y nakaluhod sa lupa, hawak ang tiyan, habang ang dugo'y bumabagsak sa aking hita. Maria, sigaw ni Lyra, habang pilit lumalaban. Lumapit siya, duguan, sugatan, ngunit matatag. Inabot niya ang aking mukha. Ngayon na. Kailangan mo nang ilabas ang anak mo. Hindi ko kaya. Kaya mo. Pero may kapalit. Anong kapalit? Halos pasigaw kong tanong. Tanggapin mo ako. Tanggapin mo ang dugo ko para sa kanya. Kung hindi, kukunin nila siya. Napaluha ako. Ang lahat ng iniwasan kong tanungin ngayon ay kailangan kong sagutin. Ang buhay ng anak ko'y nakasalalay sa isang desisyong hindi ko kailanman inakalang haharapin. Tatanggapin ko ba ang dugo na nilalang na ito, kahit magdulot ng mansa sa dugo ng anak ko? Sa paligid, ang mga tao'y sumisigaw, patayin siya. Patayin ang aswang. Ngunit hindi ko sila pinakinggan. Tinitigan ko si Lyra, at nakita ko sa kanyang mga mata, hindi ang halimaw, kundi ang sakripisyong handa niyang ibigay. Niyakap ko siya. Kung ikaw ang daan para mabuhay ang anak ko, tatanggapin kita. Kahit ano ka pa. At doon, ipinahawak ni Lyra ang kanyang sugatan at dumudugong palad sa aking tiyan. Pumasok ang init, parang apoy na lumaganap sa loob ko. Napasigaw ako, halos mawala ng malay, ngunit sa gitna ng sakit ay naramdaman kong lumakas ang pintig ng sanggol, hindi humihina, kundi lumalaban. Sa labas, ang mga halimaw ay umatungal, parang nasusunog. Ang kanilang mga katawan ay nagkadurog-durog, nagkawala, at sa isang iglap ay naglaho sa dilim na parang usok na tinangay ng hangin. Tahimik ang baryo matapos ang lahat. Ang kapilya ay wasak, ang mga bahay abo, at ang mga tao'y ilan na lamang. Sa gitna ng lahat, nakaluhod ako, hawak ang sanggol kong bagong silang, umiiyak, humihinga at buhay. Si Lyra ay nakatayo sa tabi ko, sugatan, duguan, ngunit nakangiti. Nagawa natin, bulong niya. Ngunit bago ko siya matanong, bumagsak siya sa lupa. Lyra, sigaw ko, nanginginig. Ngunit hawak niya ang aking kamay, at sa huling sandali bulong niya, basta't buhay siya, ayos na ako. At pumikit siya. Ang mga tao'y lumapit, nanginginig, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang ilan ay lumuhod sa tabi ko, ang ilan ay nagdasal, ngunit walang naglakas ng loob na galawin siya. Ako'y nakatingin lamang sa sanggol kong umiiyak at sa nilalang na nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Sa gabing iyon, natutunan kong hindi lahat ng halimaw ay nilikha para manira, may mga halimaw na nilikha para magligtas. At doon, habang ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa silangan, alam kong hindi na kailanman magiging pareho ang aming baryo, at hindi na rin ako ang dating Maria. Ako'y ina na nagpasya, at ang desisyong iyon ay maghahabol ng anino sa aming lahat. Ang baryo ay parang sementeryo ng sumikat ang araw. Ang kapilya ay nagiba, ang mga bahay ay abo, at ang lupa'y basang-basa ng dugo na natuyo sa ilalim ng unang liwanag. Ang mga natira ay iilan lamang, mga mukha ng mga kapitbahay na dati puno ng ingay at sigla, ngayon ay pawang mga mata ng mga niligtas, ngunit pinagdududahan pa rin kung ligtas nga ba. Nakaupo ako sa lupa, basang-basa ng pawis at luha, hawak ang aking sanggol na kakasilang pa lamang. Umiiyak siya, mahina ngunit matibay, ang kanyang maliit na dibdib ay tumataas bumababa na parang nagbabadya ng bagong mundo.
Sa tabi ko, nakahandusay si Lira, tahimik, sugatan, walang malay. Ang kanyang pulang tela ay nadungisan ng abo at dugo, at ang kanyang mukha'y nakapikit na parang natutulog. Maria, bulong ni Lolo Sebio, nanginginig ang boses habang lumuhod sa aking tabi, ang anak mo iligtas. Ngunit ang bayan hindi na kailanman magiging gaya ng dati. Tumingin ako sa paligid. May ilan na nakaluhod, nagdarasal. May ilan na nakatitig sa akin at sa aking anak, may halong takot at galit sa kanilang mga mata. Para bang hindi nila alam kung dapat ba akong purihin dahil nabuhay ang sanggol ko, o dapat ba akong husgahan dahil ginamit ko ang dugo ng isang nilalang para iligtas siya. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng dalawang mundo na bumagsak sa aking balikat, ang mundong iniwan ng tao, at ang mundong iniwan ng mga halimaw. Alay, ang paglilibing at ang paghusga kinahapunan, nagpa siya ang baryo na ilibing ang mga patay. Ang iilang katawan na natira ay nilatag sa harap ng kapilya, tinakpan ng kumot at pinadasalan ng pare. Ngunit nang dumating sa katawan ni Carding, may bulong-bulungan, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang paalala ng kapusukan at selos na nagdala sa kanya sa bingit. Ako'y nakatingin lamang, hawak ang anak kong natutulog sa aking dibdib. Ngunit sa puso ko'y may sugat, hindi ko man minahal si Carding, siya pa rin ay bahagi ng aking nakaraan, at ang kanyang kamatayan ay bahagi ng bigat na kailanman hindi ko na maaalis sa aking konsensya. Ngunit ang pinakamabigat ay nang dumating ang usapan tungkol kay Lira. Ililibing ba natin siya kasama ng tao? Tanong ng isa. Hindi siya tao, sagot ng matanda. Kung ililibing siya rito, dadalhin niya ang sumpa. Ngunit siya ang nagligtas sa atin, singit ni Lolo, nanginginig ang boses. Kung hindi siya, wala na tayong natira. Nagkatinginan ang lahat. Ang ilan ay tahimik, ang ilan ay mariing umiling. Ako'y tumayo, hawak ang aking sanggol at nagsalita, kung hindi siya tao, ano siya? Kung hindi siya bayani, ano siya? Alam ko ang nakita ko. At kung ayaw niyong kilalanin, ako mismo ang magbabantay sa kanyang katawan. Dahil sa kanya, humihinga pa ang anak ko. Natahimik ang lahat. Walang sumagot. Ngunit alam ko, sa mga mata nila, may lamat na hindi na mabubura, isang sugat ng takot at hindi pagtanggap. Ang panata sa gabi, nang lahat ay natutulog, dinala ko si Lira sa gilid ng ilog. Hindi ko siya inilibing sa sementeryo ng baryo, kundi sa ilalim ng punong mangga kung saan ko siya unang nakita na nakatingin sa buwan. Hinukay ko ang lupa gamit ang sariling kamay, habang ang aking sanggol ay nakabalot sa kumot sa aking tabi. Bawat hukay ng lupa'y may kasamang luha, bawat bunton ay may kasamang dasal. Nang mailatag ko ang kanyang katawan, binalot ko siya ng pulang tela, at saka binulong, hindi ka mawawala. Mananatili ka sa bawat pintig ng anak ko. At kahit hindi nila makita, alam kong ikaw ang nagligtas sa amin. Isinara ko ang lupa at nilagyan ng maliit na krus na gawa sa kahoy. Pagkatapos, pinatong ko ang isang piraso ng asin sa ibabaw, hindi para itaboy siya, kundi para ipaalala na kahit sa pagitan ng takot at awa, may daan para sa kapatawaran. Ang baryong binago lumipas ang mga linggo at unti-unting bumangon ang baryo. Ang mga bahay ay muling itinayo, ang kapilya ay muling pinatayuan ng krus, at ang mga tao'y nagbalik sa kanilang mga bukid. Ngunit kahit anong pagtatayo, hindi na bumalik ang dati. Ang mga bata ay hindi na lumalabas sa gabi. Ang mga matatanda ay laging may dalang asin o bawang sa bulsa. At ako'y naging tampulan ng mga matang hindi nagsasalita ngunit humuhusga. Anak ng dilim, bulong ng ilan tuwing dumadaan ako. Niligtas ng halimaw, wika ng iba. Ngunit hindi ko sila pinakinggan. Ang tanging pinapakinggan ko ay ang iyak at halakhak ng aking anak. Siya ang aking sagot, siya ang aking panata. Isang gabi, habang nagpapasuso ako, napansin ko ang kanyang mga mata, maliwanag, malalim, parang mata ni Lira. Napaiyak ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa na baka nga, sa kabila ng lahat, ang dugo na dumaloy sa kanya ay hindi sumpa kundi biyaya. Ang pag-uusap kay Lolo, Maria. Isang gabi isabi ni Lolo, habang nakaupo kami sa may apoy, ang pinili mo ay hindi madaling daan. Ang bata ay lalaki na may dalawang mukha, ang mukha ng tao at ang mukha ng nilalang. At balang araw, kailangan niyang pumili kung sino siya. Tumingin ako kay Lolo, luhaan. At kung dumating ang araw na iyon, Lo, ano ang gagawin ko? Huwag mong unahan ang oras, sagot niya.
Ang tungkulin mo ay hindi diktahan ang kanyang magiging anyo, kundi ituro sa kanya na kahit alin ang piliin niya, dapat ay may puso. Tumango ako at niyakap ang aking anak. Sa sandaling iyon, natutunan kong ang pagiging ina ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng buhay, kundi sa pagtanggap ng lahat ng anino at liwanag na dala nito. Isay, ang huling pagdalaw 1 buwan matapos ang paglilibing, bumalik ako sa ilalim ng punong mangga. Bitbit ko ang aking anak at nagdala ako ng kandila at bulaklak. Naupo ako sa tabi ng maliit na krus at nagdasal. Habang umiihip ang hangin, naramdaman ko ang malamig na haplos sa aking pisngi, hindi takot, kundi parang paalam. At sa sandaling iyon, narinig ko ang bulong sa aking isip, basta't buhay siya, ayos na ako. Napaluha ako at pinangiti ang aking anak. Sa kanyang maliliit na kamay, tila ba may init na pumupuno sa akin, init na nagpapaalala na hindi na sayang ang lahat ng sakripisyo. Epilogo lumipas ang mga taon at ang baryo'y muling nagkaroon ng sigla. Ngunit nanatili ang mga alamat, ang gabi ng dugo, ang halimaw na nagligtas, at ang batang isinilang sa gitna ng dilim. Ako'y nanatiling tahimik, hindi nagtatanggol, hindi rin nagtatanggi. Sa tuwing may nagtatanong, ang sinasabi ko lamang, hindi lahat ng halimaw ay nilikha para manira. At ang anak ko, lumaki siyang matatag, may mga mata na hindi maikakaila ang pinagmulan. Sa bawat tawa niya, naririnig ko ang pag-asa. Sa bawat tingin niya, nakikita ko ang alaala ni Lyra. Isang gabi, habang nakaupo siya sa aking kandungan, tinuro niya ang buwan at nagtanong, "Nanay, bakit ang buwan ay laging nagbabalik?" Umiti ako, luhaan. Dahil kahit maglaho ang liwanag, laging may bumabalik. Gaya ng mga taong hindi natin nakikita, pero hindi kailanman nawawala. Ang huling linya at sa katahimikan ng baryo, habang ang buwan ay muling sumisilip sa pagitan ng ulap, pinikit ko ang mga mata at inalala ang lahat, ang bagyo, ang halimaw, ang dugo, ang pag-ibig na ipinanganak sa gitna ng dilim. At doon ko naintindihan, hindi lahat ng alamat ay tungkol sa takot. Ang ilan ay tungkol sa sakripisyong nagiging tahanan ng pag-asa. At ang kwento naming ito ay mananatiling bulong sa bawat hangin ng gabi, paalala na sa pagitan ng tao at halimaw, may puso pa ring pumipili ng buhay. 3.